Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, and today we are going to unbox and review the Blockies Transformers Galaxy version 105. Yan, from the Transformers 1 movie. And di ko pa napapanood yung movie pero yun nga, nagpadala si Blockies for unboxing and review. Grabe. Thank you very much, Blockies. Thank you very much, Blockies, for sending this to me for unboxing, review, and customization purposes. So we have the box, 9 pieces yung box na to. So ang inclusions dito, Optimus Prime, B127, Wheeljack, Orion Pax, Ironhide, Hound, Optimus Prime Secret Version, D16 Cog, and Sentinel Prime Death Tracker. Yan. So this is the box art, super nice. Transformers 1, authentic ito, genuine license from Blockies Figures, and licensed siya by Hasbro. Meron silang license to manufacture yung mga gantong klaseng figures. Okay, so this is the box design. Let's proceed with the figures. So we have, so inayos ko na siya, Optimus Prime B127, Wheeljack. Yan, nandyan siya. Saka i-enumerate na natin. Okay, medyo hindi ako familiar sa mga iba pang armors eh. So this is Optimus Prime. Okay, enumerate na natin. B127, okay. Wheeljack, Orion Pax, sino ba to? Ironhide, okay. This is Hound, and this is D16 Cog mode, and D16 Cog. Tapos we have Sentinel Prime and Death Tracker. Ano ito, Death Tracker? Okay, start tayo kay Optimus Prime. Yan. So lahat ng mga Blockies na figures from this set, meron siyang base. Yung base design niya, rectangular siya pero may angle yung corners niya. Okay? So meron siyang mga pegs para pwede nyo insert yung figure dito para mas stable siya and mas maganda siya tingnan kapag yun nga, meron siyang base. If you want to display it with the base, okay din naman. So meron kang extra display option on how you will build your Transformers 1 displays. So meron din tayo mga extra hands and mga pegs para just in case merong mawala, meron tayong mga extras. Okay? Ilagay ko na rin dito for security purposes. Tapos madali lang naman siyang i-build. Very fun to build ng mga Blockies na mga toys and collectibles, mga mamsers. So you have yung waist, legs, and feet. Tapos sa upper torso naman, so you have the chest, the head, and yung head niya. Mabilis lang din naman i-connect. Very friendly din sa mga kids kung gusto mag-start ng mga building ng mga toys nila. This is very suitable for kids. Gusto ma-experience yung pag-build ng mga toys, collectibles, and lalo na dito if there are fans of Transformers. These are very cool action figures, and grabe yung playability nito, mga momsers. Look at the joints and yung build niya, very solid build, walang loose joints, and lahat itong joints niya, ball joints. So ang ganda ng range of motion niya. Yan o. Angas ng mga pose pag napaglaruan. Sarap paglaruan ito. Ang dinala ko to sa bedroom kahapon. Tapos naglalaro lang ako bago matulog. Mga pampaantok. Tapos kumukuha lang din ako ng mga video para ma-post natin bago matulog. Yung mga momsers, that's napakalupit ng ng mga Transformers figures na to. And meron din tayong mga Marvel, mamaya review natin. So this time, review na natin yung details niya, yung armor details, look at the head, yung blue na head, yung color palette ni Optimus Prime. You have the red, dark gray, silver, and blue. Tapos ang ganda ng axe niya. It's a translucent, clear blue na plastic. Then you have the mouthpiece, light gray mouthpiece. You have the eyes. Tapos meron ditong, ano bang tawag dun? The Matrix. Yung ba tawag dun sa Matrix of Leadership? Hindi ko pa kasi napapanood yung movie eh. Yan. Tapos
Meron silang, ayan yung shoulder armor. Tapos ito yung smokestacks. Silver din yung kanyang arm. Tapos yung hands niya, color blue. Ganda ng kamay, oh. Very detailed din yung finger armor design. And then you have the back. Ganda ng silver section dito sa likod. Tapos pwede rin itong mga part na to, pwede rin attachment yan for the guns. Kung gusto nyo lagyan ng gun si Optimus Prime, pwede. And then you have the broad legs for stability. Meron din mga silver lines dito, 1, 2, 3, 4 sa kanyang legs. And then yung shape niya, mas broad dito sa ilalim for stability purposes. Ganda. Okay, next tayo. B127. Color palette ni B127. Yellow, dark gray, light gray yung face, tapos light blue. Meron din light blue dito or turquoise. Very nice armor design. Tanggalin ko lang yung base, ha. Sarap paglaruan talaga ng mga ng mga ganitong klaseng action figure. Pag halos walang limit yung nila yung articulation kasi ball joint yung mga connections. So tulad nito, i-articulate ko na lang to, ha. Pero same lang articulation nito dun sa dun sa previous one. So head can move 360 up, down, 360 yung kamay, up, down, tapos may articulation din yung kanyang elbow rotation, okay? Ball joint yung kamay, can rotate yung waist, tapos kick that far, back kick that far, tapos bend yung knee, yan, bend yung knee. Nakakagalaw din yung paa. Ganda ng feet design ni ni B127. Look at that. Ganda. Iba siya dun sa iba siya dun sa mga feet design nung mga naunang Transformers. Pero this one's very very cool. Look at that pose. Yung mga makikreate niyang pose dito, angas talaga. Oh. Konting galaw lang, pwede mo nang gawing isa pang display option sa inyong display or sa Transformers na cab. Yan. Kahit walang base, maganda rin siya tingnan. Okay, so kay B127 you have the head armor, tapos merong black sections dito, light yung face niya, merong shape ng nose tsaka mouth. Yan, lapit ko lang konti. Yan, shape ng nose tsaka mouth, tapos dito sa gitna merong square or rectangular part, merong line dito na turquoise, then may pattern dito na glossy, merong tech pattern na glossy. Yan. Tapos yung overall finish niya medyo matte or satin, hindi siya glossy. Yan. Very nice feet design too, and then yellow yung kanyang arms, back. Meron ding lighter part dito sa likod. Okay? Okay, next. Wheeljack. Okay, Wheeljack. Wheeljack. Very nice color scheme. Yeah, so you have the whites, the greens, the reds, and the yellows. Dito, yellow accent. Tapos meron din siyang blue accent dito sa kanyang ears and eyes. Okay, tanggalin muna natin yung base. Okay, simple building techniques lang din mga ma'am sir. Very fun to build. Actually binubuo namin to as a family. So pag Blockies time, family time namin. Kaya very enjoyable talaga siyang i-build. Yan. Hindi siya masyadong complicated, and natutuwa lang din ako na they can make or manufacture things like this, di ba? Kahit na small scale, nakakatuwa pa rin. Very fun to pose. Look at the playability. Playability nito, top notch. Parang sa akin, 100%. Ang dami mong pwedeng gawin dito. Yan. Tapos very affordable pa siya. I think this one, ano ba to? 350? Not sure, ah. 499? Hindi ko pa alam kung magkano yung per box. Pero yan, thank you for sending it to me. Yan, si Wheeljack, meron siyang yung mouth niya nakatakip, tapos meron siyang parang arc reactor type dito sa gitna, and then you have the green piece, the red piece. Ang ganda ng U-shape na na chest armor.
Then meron siyang exhaust dito or intakes. Shoulder armor is nice too. Inverted U. Tapos gray yung color scheme dito sa gitnang part, and then you have the greens. Very nice color combination. Tapos meron ding diagonal lines dito sa part na to ng feet. Okay, and then you have the red knee pads. And very nice. Galing wheel jack. Nice. Meron din pala siyang barrel. Okay. Next, Orion Pax. Ganda. This is the cogless mode ni Optimus Prime. Okay. Bago siya naging Optimus Prime. This is the appearance of Orion Pax. So this is a slimmer version nitong Optimus Prime. Yan. Slimmer version siya. So you have the face. Makikita rin yung face dito. Pwede rin. Tanggalin ko lang to. Makikita rin yung face dito. So you have the nose, the mouth. Ayan. Tapos yung kanyang chest design hindi pa siya closed katulad nung kay Optimus. Medyo open pa siya dito. So you have the slot for the, I think, the matrix of leadership. Ayan. Hindi ko lang alam kung yun na yung tinawag dito, yung nag-power ng kanilang suit for transformations. And then you have the, mas maliit yung kanyang mga smokestacks kasi cogless mode siya. Then you have the gray parts. Tapos you have the blue parts also. Pareho lang, I think. Hindi, mas dark. Yeah, mas dark yung ginamit dito na plastic. Sa blue pareho lang. Sa paa pareho lang din. So 1, 2, 3, 4. 4 na silver na lines. And then sa likod, I think it's the same. Hindi. Different pa rin. So you have the gray dito sa part na to. Dito naman silver kasi. Silver na yung ginamit. Parts. Okay. Okay, nice. Okay. Next, Ironhide. Okay, this is iba yung color scheme niya. Yung color scheme niya para siyang reddish brown. Reddish brown yung dating niya sa akin. Parang terracotta warrior type. Ganda ng headgear niya. Parang Roman style. And then you have the light face, tapos meron ding nose and mouth, blue eyes. Very angular yung shape ng chest, ng armor design. You have the circular part in the middle too. Tapos meron siyang mga intakes din sa shoulders. Shoulder armor is lighter gray, pati dito lighter gray. Then you have the gun, backpack, back section. Meron ganda ng details. So you have the screws. And pwede nyong lagyan to ng mga guns, extra guns if you want. And then you have the feet design. Very angular. Ito rectangle. Tapos mayroong mga square or circles dito sa gilid. Ayan, parang nag-represent din sa mga screws. Ayan, na very mechanical siya. Okay. Next, Hound. This is Hound. Double guns. Isa lang dapat yung gun niya, pero nilagyan ko ng dalawa. Hound is like, halos pareho lang pala sila dito, no? Pero oo nga, halos pareho lang. Iba lang yung head, iba yung color scheme. Tapos very angular din yung design ng armor. Yung difference lang nga yung head armor color scheme. This one is more of a green tone, this one red tone, tapos lighter gray. Same, medyo baliktad lang to. Wait lang. Baliktad lang yung part na to. Sige, ayusin ko na lang. Kailangan. Yan, okay. Mas tama yung kanyang belt design na kaharap. Kasi kanina nakatalikod. So, yun. I think this is just a color variant. Pero yun nga. Yung in terms of body lang color variant to ni Ironhide. Okay. So, this one is more of a green tone, this one red tone. Okay. Next, D16 cog mode. Angas nito mga moms. D16 cog mode. Yan, Megatron. Bago siya naging Megatron.
So yung color scheme niya, light gray, dark gray, tsaka red. Accents of red. Ang astig ng logo niya, parang burnt na logo ng Decepticons. Then you have the Decepticons logo here sa kanyang left na shoulder. Tapos meron siyang massive gun here sa kanyang right arm. This one naman, mas smaller gun. Then you have the yellow eyes, lighter skin tone. And then huge backpack, para may mga boosters pa. And then same na articulation sa lahat ng Blockies na figures. Then you have the red accent sa kanyang arms and dito sa kanyang chest. So para siyang intakes or boosters or exhaust, para medyo cool yung inner parts ni Megatron. So that's it for D16. Very nice. The feet also large para mas stable siya. This one, ito yung favorite ko, si Sentinel Prime. Look at the armor design. It's very cool, grabe. Blue, grays, gold na color scheme. And ito yung pinakagusto ko dyan, yung wings. Grabe ang ganda ng wings. Or tama, wing type na structure. Laki. Ganda niya eh. So you have the gold wings, blue helmet, blue na, tapos yung pagka-blue niya para siyang mas nasa metallic. Hindi siya yung very matte na blue. Then you have the gold lining here. Para siya yung pinaka-detailed out of all the Blockies Transformers 1 line. Then you have weapons. Weapons pa niya dalawang swords. Sword yung handle gold, tapos gray plastic yung blade. Ganda ng Sentinel Prime na to, mga momsir. And look at that, yung kanyang knee pads, golden knee pads. And ang ganda ng color separation dito. So you have the gold and blue na leg color design. Very nice choice of color palette. And then lastly, si Death Tracker. This one is very, very cool too. Kahit na single color lang siya, this one's very menacing. Look at the eyes, look at the mask, look at the head armor design. And the backpack's really cool too. Grabe, tinan nyo yung mechanism pa. Galing. Ganda. Tatanggal pa ba to? Then you have the red stripes dito sa kanyang left na shoulder armor. Tapos, meron din siyang gun. Yan, meron din siyang gun katulad nung kay Orion Pax. Yan. And then you can move the backpack. Meron mga pegs din dito sa sides, so you can move the flaps in and out. Yan. Tapos meron din pala siyang gun dito sa na nakamount dito sa kanyang forearm sa right side. Okay? Pati din pala dito sa left side. Angas. So that's it, mga momsir. We have Death Tracker, Sentinel Prime, and Sentinel Prime. Okay, tapos D16, Cog Mode, Hound, tapos Ironhide, Orion Pax, syempre Optimus Prime, B127, and si Wheeljack. Okay? So yun, mga momsir, that's it. Thank you for watching and see you sa next video. Bye-bye. Again, thank you very much, Blockies, for sending these for unboxing, review, and customization. So gagawa na lang tayo ng video for the Marvel naman. Ito yung mga next na i-open natin. Marvel The Infinity Saga Super Heroes Series 1. Okay?